2 beses nang nagloko ang nanay ko pero pinapatawad pa rin siya ng papa ko. Ginagawa niya kaming tanga sa paulit-ulit na pagdidinay. Wala nang masyadong pinagkakagastusan ng magulang ko pero hirap pa rin sila sa buhay. 5 kaming magkakapatid at may magulang pa naman kami pero pakiramdam ko ay wala na. Madalas mag-away ang mga magulang ko. Kami pero parang hindi nila ina-apply sa buhay nila. Madalas kaming udyukin ng parents ko na sumamba kami ng boyfriend ko. Kahit na ayaw naman namin. Dahil wala rin naman eh. Madalas pa silang magsalita na kung ano-ano sa boyfriend ko. Hindi man lang nila naisip na nung sa mga panahong inuna nila ang trabaho ng mama at papa ko, nandyan ang boyfriend ko sa paggabay sa mga kapatid ko na hindi nila nagawa. Inintindi ko sila kahit mahirap sa part ko na halos hindi na ako makapasok sa school. Madalas rin nalita kong pumasok dahil inaasikaso ko pa yung mga kapatid ko. Na kahit maaga akong nagigising, kulang pa rin ang oras ko. Inuuna ko kasi ang mga kapatid kong ayusan bago ang sarili ko. Maglilinis pa ako ng bahay bago umalis para pagdating ng mga magulang ko ay walang kalat sa bahay. Hanggang sa isang araw nalaman namin na ang nanay ko ay may kabit pala doon sa pinagtatrabahuhan niya. Halos mabaliw ang tatay ko nung nalaman yun. Dumating din sa point na pinapasundan-sundan niya yung nanay ko. Wala akong masasabi sa papa ko, napakabait niya. Mabisyo nga lang kaya madalas silang mag-away. Pero hindi naman dahilan yun para gawin ng nanay ko ang ganung bagay. Hanggang sa napagdesisyon na namin ang boyfriend ko na umalis na at tumira sa kanila dahil natitiis na rin naman ang mama ko na hindi kami uwian. Ilang araw siyang nandun sa boarding house kung saan siya nagtatrabaho dahil nandun din yung lalaki niya. 2 beses nang nagloko ang nanay ko pero pinapatawad pa rin siya ng papa ko. Nakakapagtaka na wala na nga masyadong pinagkakagustusan ng mga magulang ko pero hirap pa rin sila dun sa bahay. Pinag-aaral ng kamag-anak namin yung pangalawa kong kapatid at ako naman ay pinag-aaral ng boyfriend ko. Ang nagsasuffer sa sitwasyon ay ang pangatlo kong kapatid dahil madalas siyang napapagbuntunan ng galit at ganun pa din ang sitwasyon nila simula nang umalis ako. Hanggang ngayon ay sobrang naaawa ko sa mga kapatid ko. To the point na kaya nang sagutin ang pangatlo kong kapatid ang nanay ko. Nawala na rin ang takot sa mga kapatid ko na layasan ulit sila ng nanay ko. Ginagawa kaming tanga ng nanay ko sa paulit-ulit ng pagdidinay niya. Sana Mamilin ma-advisean nyo kami kung ano ba yung dapat naming gawin. Huwag nyo po sana kaming i-bash. Letter sender, Mayra ng Pangasinan. Ang tindi ng nanay mo, no? Hindi ko kayo masisising magkakapatid kung ganyan na nagiging trato nyo sa nanay nyo. Kasi una sa lahat, pinabayaan na rin niya kayo eh. Kahit na yung karapatan yung mag-aral ay inalisan din niya kayo. Tapos gipit pa rin kahit wala namang pinagkakagastusan. Ang pinaka nakakaawa talagang sitwasyon kapag ganyang hindi nagkakaintindihan ng mga magulang ay ang mga anak. Lalo't ilaw ng tahanan ang naging marupok. Sobrang laki ng impact. Hindi makakaisip magbago ng nanay mo kasi tinatanggap pa rin ng tatay mo ng paulit-ulit eh. Ganda ng nanay mo eh, no? Palasimba pa ang nanay mo ng lagay na yan, ha? Lunes gang Sabado makasalanan, pagdating ng Linggo banal, naksyuta talaga, kotang-kota. Regarding sa papa mong mabisyo, maaaring yun ang pinakaayaw ng nanay mo pero yun ang pinakagustong ginagawa naman ng papa mo. So pareho lang silang may mali dito. Sa ngayon ay nakakapag-aral naman kayong magkakapatid sa iba't ibang paraan. Sana talaga hindi kayo maapektuhan ng sitwasyon at makapagtapos kayo ng pag-aaral. At ikaw, wag mong iasa lahat sa boyfriend mo ang pag-aaral mo. Kung kaya mo mag-working student, try mo. Mahirap bayaran ng utang na loob. Kung sakali na magkaroon kayo ng problema, baka hindi ka makaalay sa sitwasyon. But I'm still hoping na hindi yun mangyari. Yang tatay mo, hindi pa yun makakamove on sa nanay mo. Kasi habang baliw pa ang tatay mo sa nanay mo, hindi niyan mapipigilan ang maging tanga. Wala yang papakinggan. Hindi man lang muna kayo unahing magkakapatid. Diyos kong mga magulang mo minala sa isa't isa. Payo ko lang sa'yo na huwag ka munang mag-aasawa. Magtapos ka muna ng pag-aaral. At sana yung ready na kayo financially at sigurado na kayo sa isa't isa. Napakahirap na malakas pa ang tunog ng sikmura sa tibok ng puso, iha.